Naging panayam kay Senator Bato de la Rosa. Trust in the Lord our God. 30,000 po ang nanonood sa atin, ha? 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin na mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon. Aaristuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila pilit na akong dadalhin sa Dahig. Surrender doon. So sana, suportahan ninyo ako mga kaibigan, suportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pakikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chip-in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila kahit na wala pang klarong warrant of arrest. Dinideny ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon, itong isang private individual na si Trillanes, meron siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahad. Secret ko, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I've said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then pag-usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa Dahig for rendition. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto i-implementar kasama ang mga NBI. So, ganito na bang ating gobyerno? Mga kaibigan, mga kababayan, napakasama po sa nangyari. Ako'y binoto ng 20 million na Pilipino para magtrabaho. Ngayon, pinipigilan lang akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nakipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Hinaharang nila ako para hindi aabot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, na kami na ang may hawak ng majority sa Senado, asahan po ninyo mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo natin namin personal, pero trabaho lang ito. Trabahoin natin. So yun lang sana. Sana masuportahan nyo kami dito dahil ibang usapan na ito. Sobra na. Sobra na mga kaibigan. Hindi na ito tama. Sana makakuha kami ng suporta galing sa inyo. Ako'y nakikiusap sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. If you love your country, you love the Philippines, please help us preserve the sovereignty of this country. At ang Senado na isang institusyon na nirespeto na sa ngayon ay binabaliwala na nila, talagang hindi na sila nagrespeto ng Senado. Wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Matanda naman ako. Okay na ako. Pero kawawa yung ating mga anak, mga apo natin. Magkakaroon ng ganitong klaseng bansa. Magtutulungan po tayo mga kababayan. Ako'y umaapila sa inyo. Sana magtulungan tayo.
suportahan niyo kami dito sa aming magkikibaka. It's not all about me. Hindi lang ito kay Bato, kundi para sa lahat ng Pilipino na ito na gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat sa pagkikinig sa akin. Thank you very much. Maraming salamat, Senator Bato. Narinig niyo po ang ating bayani sa mga oras na to. At narinig niyo naman po, malinaw po. Hindi po NBI na sa jet at arms natin nandun sa clinic. Dapat makita nila kung ano na klaseng pangbabago. Tunghayan naman natin ang panayam kay Senate President Alan Peter Cayetano. Huwag tayong konti. Pero kita mo ginawa ng INC ng palabas, accompanied by a couple of senators. We're going to talk to the NBI director now. And we have to put some logic in everything that's going to happen. Pero hindi pwedeng unpunished yung ganito. Hindi pwedeng sa police, sa BJMP, sa NBI, may mga ganyan ang utak. Utak, yung basugulero ba na you don't use logic, you use your fist. Hindi pwede yun. Tutukoy po ninyo yung sakitan kanina, binugbog yung tao. Yes. We declared them in contempt. So yung mga dineclare namin in contempt, hindi sila pwedeng umalis. They have to be detained. So just because he's an agent at siya'y OSAA, hindi mo, still the agent authority nun was the OSAA. So assault on a person of authority ang ginawa nung taga-NBI. So, identified na SP na sila yung naghahabol kanina kay SP, I haven't gotten the report kasama ngayon nung bago nating OSAA, si Director. So let me talk to the Director, I'll report back to you. May way po tayo. Pero, so, habang naglalakas sa paano i-diffuse itong tension ngayon? Justice. There has to be usap, then kailangan may usapan how yung proseso, but dapat lahat ng nagkasala will be brought to justice. Opo, and then si Senator Bato de la Rosa actually hindi ibigay sa NBI. Yes, definitely. Wala naman, unless they can have a valid Philippine warrant. Issued by a Philippine court. And then, sir, sabi, suppose naman yung rules, be careful, para po mapayagan siya na mag-zoom. Minority. Sabi na ipagpabukas para makapag-isip lahat. Opo, so may Pumayag time, naman kami. saan po mag-i-stay si Senator Bato? Mag-uusap pa kami after. So, pwede dito siya upa, wala nang dadaanan. Opo, thank you, sir. Mami, hindi naman nakatito sa amin sila. Hindi nakatutok lang kanina. Convey. Uy, no,